Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Want to support podcast. Welcome mga pare. Wala kayong masculine role model sa paligid ninyo. Susupot-supot yung mga tropa ninyo. Pati airpat mo, hindi mo nakikita ng tikas. Welcome kayo rito. Kami ang tatayong masculine role model sa inyo. Hindi namin kayo hayaan na mawala ang landas. No? For sure, diretso ang punta nito, bang pare. Oo. Sim. Omzim. Kasi sabi mo nga, dati naghahanap ako ng mga ganito, mapapanood kong ganito. Wala ako napapanood. Wala. Dagdag mo pa yung... Huwag na kayong... Ato pre ha. Huwag na kayong umasa na makita kayo ng ganito sa mainstream media. Alright? Puro lason, poison na dyan sa mainstream media mga pare. Pag nanood ka nga dyan ka nagbabad, tingin ko wala eh. Kung hindi ka brain rot, malilito ka talaga sa gender mo eh. Ito yung... Oo, pre. Kasi, pinanood ko, nakakapanood ako, pre. Kasi doon sa barbershop namin, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng barbershop. Yun yung piniplay nila, yung showtime na yun. Ay, putang na, nabanggit ko yung show. Hindi, showtime ni Mayweather. Mayweather, Showtime din yun eh, Mayweather. Nabanggit ko yung show. Pukin ng ina mo. Basta noontime show, pukin ng ina. Noontime show, pinanood. Nandun, nagpiplay sa Talaga na ito ni Michael Jackson eh. Oo. Napapakinggan ko, pre. Nakakagago na manood, pre. Ewan ko ba, sasabi ko. Sumasakit yung ulo ko, pre. Pag ang tagal doon, kasi hindi mo naman sasabihin sa barbershop, pre, lipat mo nga yan ng ano. Yun ang pinapanood ng majority. Ang sakit ng ulo ko, pre. NPCs nga tawag ng mga NPC. Pang bobo talaga. NPC. Noontime show. Kaya sabi ko, wag na. Manood na lang kayo ng kung ano sa YouTube. Ayan na yung YouTube na yan, technology yan na I think it's a curse and a gift. Pero syempre, kung gagamitin mo sa tama, gift yan. Pwede kang mamili kung anong gusto mong panoorin dyan sa YouTube na mas healthy sa utak mo. Kahit hindi kami, ha? Pero syempre, mas maganda kung kami. Pero kung kahit hindi kami, at least nakakapili ka. Doon sa mga ganun, pre, hindi ka makakapili, hindi ka makaka-escape eh. Para kang nasa Matrix talaga eh. Ako, pre. Napakaganda talaga ng internet. YouTube. Ako pre yung noontime na show na yan. Kaya kahit kailan na, kunwari makita ko may nanonood, nasulyapan ko, wala akong pagsisisi except pasasalamat eh. Ay, buti. Ilan ba? Mga 15 years na hindi ako nanonood nito. Buti naman. Kasi, sabihin ko sa inyo, real talk lang, karamihan ng nangyayari dyan sa show na. Hindi na ako updated eh, pero masasabi ko, majority ng nangyayari dyan sa show na yan, puro taliwas sa morals ko eh, taliwas sa principle ko eh. So, isa-isa, magpakilala ba muna o tuloy ko na to? Dagdag ko na to. Sige. Bago may tuloy yan. 8 years na akong di nanonood ng TV. Yun ang pinaka-the best 8 years ng buhay ko. Simula nung tinigil ko yung punyetang television na yan. Marirealize mo na hindi ka na konektado sa matrix loop ng mga tao na NPC. Mismo. Kapag bumitaw ka na sa panonood ng TV. Kahit yung balita, damay ko na. Oh, pre, sige, pati rin yan mamaya pagkatapos. I-shield ng mga tao yan. Kasi yung balita para aware ka. Gago, hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan maging aware sa mga bullshit. Wala! Nainis nga ako sa mga nanonood dyan eh. Makikita nila yung mga nangyari sa Senado, ganyan eh. Sila, apektado sila. Pero pag tanong mo, sige, pag-usapan natin, paanong rasyonal dyan? Wala naman sila. Ano ang bag mo dyan? Aware ka ngayon. Ano ang bag mo dyan? Wala! Tangina, kukutusan ko kayo sabay-sabay. Diba? Nung naging aware ka sa bullshit na pinapakita ng balita sa TV mo, ano naman na bago sa buhay mo? Aware ka na. Ano naman na idagdag mo doon at ano naman na i-resolve mo? Wala. Kasi nga maliit kang tao. Anong gagawin nila? Ang pupukusan mo lang, palakihin yung sarili mo. Nagtagay sa inumang kanto, lamesang kahoy, tas nag-aaway pa sila doon sa kung ano yung balita. Talaga healthy yung too much awareness. Kaya nga mas okay kung aware ka kay Joshon Point sa lahat ng social media. Kung gusto mo ng mga pabango pare, under self-improvement ka, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung link sa description. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. Parang inaantok na si Joshua. Hindi. Antok agad. Tangin na pangalawang episode pa lang natin, pre. I-reserve ko lang yung energy ko. Okay. 8 assets sa lahat ng social media platforms.
punta ka sa Facebook ko, merong link doon ng Discord. Pag-click mo tapos expired, message mo na lang ako, pengin link. Bigyan ng dangal ang makakatulong. Ang suswerte natin na magkakilala na tayo. So isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop underground, social media icon, motherfucker. Yeah. Ew, ay, ano nila yun? Ha? Yung paborito mong noontime show. Sus, Ano? kinang ina. Pambomba nila yun, mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Okay? Yeah. Ingatan nyo yan. Alam nyo ba, nung pagka-New Year, napanood ko yung dating video ko, may nagtag sa akin. So, yung nangyayari na nga. Kasi nung New Year, pre, naglabas ako ng yung baduy na, akin ang 2026. Naglabas ako noon. Sabi, magiging akin ang content creation, kakainin ko kayong lahat dyan. Ay, itong music, ganda-ganyan, mapapansin nyo lahat ng music ko, ganda-ganyan. Nangyayari isa-isa. Totoo pala talaga. Ito, manifesting nga eh. Oo, kasi nga, Effective talaga siya. tinigil mo nga yung pag-consumo ng noontime show na yon. Ngayon yung noontime show na yon, magigets nyo rin to. Sigurado ako, meron na mga nanonood na makakagets, merong hindi pa makakagets. Pero isang araw, alam ko magigets mo. Yun nga, taliwas yan sa mga morals at principle ko. So, una, yung boss dyan, yung malaking share dyan, malaking influensya dyan, bading eh. Pre, hindi ko kaya yun. Isipin mo, pre. Isipin mo. Ah. Isipin mo, ang may commander pala tayo nang hindi nila nalalaman. May commander tayo dito sa ginagawa natin. Tapos, bading siya. Pero actually, malabo nga eh. Sa ganitong ginagawa natin, malabong may commander tayo. Bading. Kanina naman ang thinking mo, pre. Ha? Hindi nga kasi, ine-express ko nga pre, kung ano yung ayaw ko doon eh. Ang commander nila, bading. Ayoko nun. Ngayon, ganito pre. Iintindihin natin. Kasi, at some point, itong mga to, na-inspired din naman tayo nitong mga to. Lalo na kayo. Yeah. Oo. Oh, pero sa ating ganito eh. Pepera tayo kasi gusto nating umalis sa matrix, gusto natin umalis sa maling sistema. Nangyari dito sa mga to, sigurado akong may pera na kayo, kaya nyo na, pero nagpapahandar pa rin kayo dyan. Nandiyan pa rin kayo. So ayoko talaga, alam ko, mabubulok ka lang. Anong morals ang ituturo nitong ganitong mga tao na ganitong practice? Ganitong singaw sa katawan? Ganito yung pinapakita? Alam mo yun? So, Ewan ko, parang yung show na yun, through the years, no, parang mas maganda pa yung show nila dati. Diba? Nung napansin mo ba? hindi pa sila ganun ka-corrupted eh. At hindi pa sila nakikisali sa mga politika. Yan. Tama. Agenda. Kasi before, wala naman sila masyadong agenda sa kabaklan. Totoo. Talagang talent lang. Ganun Talent lang. lang. Which is, yun ang pangalan ng show nila, di ba? Is to ipakita yung talent, true talent, di ba? Kaya, inaabangan sila, kumbaga, tapos, barangay-barangay pa yung mga sumasali, so, buong barangay nanonood sa kanila. Pero ngayon, nung pinanood ko, sabi ko, tangina, anong to? Walang kasustansya, pre. Parang mas okay talaga manood ng YouTube na lang, bro. Sabi mo, Nood ka na lang ng anti-support. Oo, Ayun, no? Kitang-kita naman yung gawa ng acrylic ha. Na si Edre Marie. Salamat, shoutout sa'yo. Acrylic ha. And sa nagpadala kanina ng mga pamorma natin, no? Supreme Jow. Ito ang damit ko, si Supreme Jow. Underground Limited sa Facebook. Ito. Essential police set, boy. Woo! Hindi, Oh, di. isa po, CJ Stefano. Pero tinan mo to ah. Shout out. Hindi. Ito. Kasi nakasando daw. Oo. Nakita ko, naalala ko, nakita ko eh. Kaya lang ayoko pa mag-move on kasi ito pa eh. Go, Tingnan mo. init asset. Tinan mo pre. Sa sobrang, ako makikringe ako, hindi ko talaga kaya dun. Isipin mo, meron silang segment dun na talent ang pinag-uusapan na talent. Expert sa music tong lalaki na to. Ngayon, syempre ang pinag-uusapan dyan, notes, sa Tagalog, nota. Di ba? So sabi niya, alam mo, which is natural lang, musikero eh. Pag nakita mo yung nota, lalabas agad sa bibig mo eh. Ganun yung sinabi niya. Di syempre, dahil kabadingan dun, nag-react yung mga tao. Siya para medyo na siya tuloy. Naalog siya, Nagulat siya, bakit ganun yung reaction? Iniisip ata ng tao, susubo ako ng edits eh. Pero, nag-judge siya nung kumakanta. May notes,
lalabas sa bibig mo kasi singer ka. Ganun nakapangit, ganun So, isa Madaling yun. sila. Isa yun sa mga isa yun sa mga evidence na brain rot Brain na nga rot. ang naidulot. Pero mo nota, ang ano sa ang ano sa isip nila is ethics. Paano? Puro bading sila doon eh. Malamang ginagamit din lang term yun eh. Ang nota, ganun. Wala po. Oo, totoo. Poison Yun na nga, di ba? Poison na. What goes around comes around eh. Sa akin talaga the best, especially mga kids na nakikinig ngayon, wag na kayo manood ng TV and ayusin niyo yung mga sinesearch ninyo sa YouTube. Make sure na lagi kayo natututo sa bawat araw. Even small thing, natututo kayo. At libangin nyo na lang yung sarili ninyo sa mas productive na bagay. Yeah. Nga pala, nabalitaan nyo ba neto lang nakaraan? Speaking na bagong gupit sa 8 Asset, pare. No? Mala Daniel yung gupit ni parang 8. Daniel Padilla. Gagaganyan, di ba yung gupit ni Daniel Padilla? Daniel Padilla pala. Daniel tuloy. Kala ko Joshon Point yun. Joshon Point yung gupit ko eh. Oh, Joshua Point pala. Mahaba So pa going yung back, bangso. nagpagupit kasi siya. Ito yung story ng school shooting. Nagpagupit yung lalaki. Speaking of gupit, no? Inaasar siya ng buong classroom niya at buong school halos na gupit titi daw yung gupit niya. Parang titi daw. Yun ba yung pinagmula nun? Oo. Nangyari sa Tacloban? Oo. Dahil sa gupit niya? Sabi sa balita. Gupit titi daw. Hindi ko alam Tinatawag yun, siya ng school. Pero nung tinignan ko yung gupit, gupit titi nga. Napikon siya. Sinama niya yung parang best friend niya yata siguro o kung ano man. Basta may kasama siyang payatot na bata din. Dalawa sila. Minor pre 14 Minor. and 15 sila, mga suspect. Nagano sila, naghasik sila ng lagim. May video nga na nilabas kitang-kita eh. I think Rappler yung naglabas nun. Na may isang teacher na lalaki, parang siguro sa pinto. Gumano siya sumilip. Pinutukan din siya, may dugo siya Dito lang, estudyante yun. Estudyante Malaki yun? lang, malaking bulas Malaki? lang. Oo, pre. Anong nangyari? Parang gusto niya isara yung pinto para hindi na sila pasukin. Which is nangyari nga, nalock niya, nasara niya, ngunit nabaril siya. Tinutukan siya rito. Kita. Oo. Dito pa, parang dito. Malamang sa malamang, baka tumagos nga sa ano yun. Kasi patay. Kasi kung dito lang talaga, possible mabuhay yun. Pero parang tumagos yata sa katawan eh. Tatlo ang gokti, di ba? Oo. 3 ang gokti, 5 ang injured. So, ang sinasabi nila pag ganyan, o yan, may bato na baril. Dapat kasi di na na-invento yung baril na yan eh. Bobo! Yan na naman, Ayun tangin na, na yung surface lefties. level na naman ng puta. Lalabas na naman si Gabi niyan. Kabobohan na naman sasabihin niya. Kabobohan na naman. Next ko nga maglalabas yun, pre. About sa baril na naman eh. Ang anuin nila dyan, tol, isa yan. Pero ang isa pang babato nila dyan, sabi sa'yo, isa daw, bullying is not good, ganito, Yan, ganyan. isa pa yan. Inasar din naman kami dati ng pangit gupit namin, di naman kami namaril. Wala, nasa gabay yan ng magulang. Ano ba yung magulang? Bullying na ba yun? Sabihin gupit titi yung gupit mo? Putang ina. Form of bullying na pala yun? O soft na kayo talaga ngayon? Soft, oo, di ba? Sinabihan kang gupit kang tite, imbis na makipagsuntukan ka, kukuha ka ng baril. Mukha ng baril. O, di ba? Sign of weakness din. Oo, hindi namin kasalanan yun, hindi namin... At tangina, bullying na ba yun? Nasabihan na rin ako dati nung bata ako na, hala, tangina, parang hulmang burat yung gupit mo, kalbo eh. Kalbo eh. Di ba, usually naman... At yung nagsasabi naman yan sa'yo, hindi naman yan talaga gustong bulihin ka. Hindi, nature ng lalaki kasi yung mag-tease sa isa't isa. Tsaka bata. 14, 15. Asarang Asarang bata, bata yun. yun. Oo. So, inaalis natin yung bullying. So, inaalis nyo yung nature ng bata. Paano mo gagawin yun? Robot na tayo lahat. Robot na. Tinawag kita Good CJ morning. kanina. Hindi, Oo. mamamaril ka na, Josh? Nang inang... Bullying na yon. Hindi na. Nature ng lalaki maglambingan ng asaran. Tsaka ang bobo nung ganung angulo, sobrang, again, surface level na naman yan, ang titignan nila yung obvious lang ba? Pinaka-obvious, baril, yan ang may kasalanan, bullying. Again, surface level, tapos ikiklaim ninyo kayo yung may critical thinking. So, nakita ko nga, nagdig deep. Wala pa namang sinasabi kung ano talaga yung dahilan. Pero nilabas na yung mga some evidence na yung isa sa mga namaril nga, merong auntie, I'm not sure kung auntie, basta hindi siya nanay, na pulis. Tapos may picture, may selfie sila nung auntie niya na
parang nasa shooting area sila. Shooting, anong tawag ba doon? Shooting range. Bawal Firing range. bata yata doon. Pwede ba bata doon? Pwede pre, may ano siya eh. Pwede, pre. Ah, May, pwede, basta may may goggle gabay. siya, Ah. tapos may holster siya, yung bata. Oh, pwede. Basta firing range, pwede. Oo, Kasi firing may mga range. kumukompete yun ng ganyan eh. Oo. So, Oo, yung police na nadamay. oo. Na service firearm yata yun, patay siya. Ang question dito, paano nagkaroon ng access yung bata? 'Di ba? Kasi ang baril sa bahay, tinatago yan. Sobrang secure yan, pre. Naalala ko yung airpot ko, nagtatago ng baril. Parang nasa attache case pa na naka-password. Minsan di ko talaga alam kung nasaan. So, kung titignan mo lang yun, on a service level, bullying baril, bobo ka. Kasi ang bata, 15, 14, kumbaga yung baril nakakatakot pa nga yan eh. Alam mo dati yung perspective ko sa baril habang naglilinis yung airpot ko. Tangina nakakatakot kasi Pero kakatawa-tawakan. ang bigat. Mm. Ang bigat. Now, bakit nagkaroon ng idea yung bata na gamitin yun sa kalaban niya? Nandun yun sa nagpalaki, pre. Nandun yun. Hindi yun galing mismo sa bata. Pero sa kwento mo, auntie lang palaki, walang gabay ng... Lalaki na naman. Walang lalaki. Walang lalaki Mm. siguro. Wala. Kasi pre, yung tito ko na may baril din eh. Naalala ko, andun yung fear mo na parang ganunin mo lang, alam mo malilintikan ka eh. Oo. Andun, alam mong gugulping ka, hindi bawal mo hawakan talaga. Mm. Kaya nandun din yung fear mo na lalapit ka lang doon sa item. Intimidating eh. Intimidating Oo. yung baril. Intimidating pa yung may-ari. Mamaya sampaling ka na lang bigla. Mm. Parang, putang ina mo kang bata ka. Alam mo, delikado yan eh. Mm. At nangyayari yun dati, sasapukin ka talaga pag kulit-kulit ka dyan, di ba? I think walang ganun siya. Husgahan ko na. Kasi kung may ganun, Hindi mangyayari hindi talaga mangyayari. Ang lakas ng loob mo, pre, para bitbitin yun sa school. Isa pa. Pag bitbit ka nga lang kutsilyo, patalim sa school, nakakatakot na eh. Nakakatakot na eh. Ito pa, based on my experience bawal magdala ng gaming device sa school. Naglusot lang ako Tama. ng Game Boy, kabado na ako. Ano ka na? Oo. So yun bata, nagdala ng bag, hindi nagdalawang isip, walang pumigil sa kanyang konsensya. May something malalim na dahilan to pare. Parang hindi ko gustong mag-judge, no? Pero parang Judge naudyo mo ka na. ng matanda to, pre. Isa yan. Naudyo ka ng matanda. Naudio ka na matanda, walang takot sa pagdampot ng baril na yun. Kasi tayo nun, bakit ba tayo takot nun? Dahil ba supot tayo? Takot tayo nun kasi dinidisiplinado tayo. Takot tayo dahil alam nating may punishment. Malamang itong batang to, walang punishment na matatanggap siguro. Kasi ang babaw nung binato sa kanyang tease. Hindi ko considered na bullying yun. Hindi ko i-consider talaga kahit sino makalabang ko sa debate. Hindi ko i-consider ang bullying yun. Mas i-consider akong mali na hindi siya nagabayan na maayos ng bata. Yun talaga yun mismo. And also, kulang sa training dahil nakita nga natin na parang dinala siya sa firing range. Isa pa nga na kaya nakakatakot talaga humawak ng baril. Isa sa mga tinuturo dyan talaga hindi mo pwede basta-basta itutok. Kumbaga may stigma kagad eh. Pag nag-own ka ng baril, di ba pre? Oo. May stigma kagad na kahit wala ngang magazine yan, pre. Oo, wag mo Pag itututok. natutok mo sa mukha, nagpapanik yung mga tao, binababa kagad. Kaya dun pa lang, na-build kagad dun sa amin na, siyempre may baril nga yung airpot na kung hahawakan mo siya, pabaliktad, nakatutok sa'yo, nandito siya. Kunyari, nandito yung nakaganyan. Hindi pwedeng paganito. Kasi nga, binibuild kagad yung stigma na hindi pwedeng itutok sa inosente. Hindi. Na walang laban. Laging pababa. At walang baril. Kailangan ibaba mo talaga. Firearm etiquette, oh. Firearm etiquette. So, the fact na yung bata na yun, nahubog kagad na pwede mong iputok sa kahit sino, May nagsabi. meron talaga eh. May nagsabi. Oo eh. Parang trained siya na, O baka biniro-biro lang din siya, iba yung pagkakarasyonal niya. Kasi bata nga. O ganito gagawin mo ha, puputok ka mo sa ano. Siguro na ganun-ganun ng biro. Oo eh. Kaya sabi ko, mayroong matinding Search ko nga. matinding pinagmulan talaga to Oo. eh. So, yun dahil Hindi na... lang to basta batang binigyan ng baril. Trained to. Tinrain to paano iputok talaga to sa kahit sino eh. Oo, no? Baka, no? Bata ng rebelde, no? Tangina. Oh, Tacloban yung public school. Tangina. Naku. Di ba? Oo, Ito pwede. pa daw, ay, hindi, si Sian Gasa nagsabi na ito eh. Baka mamaya mali. Dapat sa sa news.
Hindi, sige, hanapin mo muna. Ito, sige go. So, yun na nga, dahil na ano mo yung sa firearm etiquette. Kaya hindi pwedeng tumalon dun sa, yan kasi baril-baril. Hindi. Dahil yung mga karamihan at yun talagang encouraged dito sa Pilipinas, yun ang sinisiwala, pinapakalat dito sa Pilipinas. You will act as a professional kapag nag-acquire ka ng baril. Mag-a-apply ka ng lisensya, may mga exam di ba? Oo, yung tawag din, neuro exam? Oo, neuro, yan. So yun nga, pagdating nga sa firearm etiquette nga, kaya yung batang yun, hindi dapat yun mapunta sa ganun kung nasa maayos siyang utak. Kasi, tama yun. Yung hindi mo nga siya pwedeng itutok kahit wala ngang bala, hindi mo pwedeng itutok. Pag nasa firing range ka, kaya nga ito nga malabo dun sa bata din no, nasabi mo may picture pala nasa firing range sila. Totoo, may picture din sila, nagyayabang sila. Tol, Monday na, ayan, may picture sila. Di-describe ko na lang yung picture. Nagchat-chat tong dalawang magkaibigan na to, parehas minor, at sinasend nila sa isa't isa yung barrel, tag-isa sila. Yung isa revolver, yung isa naman Glock. May access, Oo, may access sila. Ito yung Montiti daw yung gupit. Montiti naman kasi talaga. Pero hindi ka dapat mamaril. Oo. Ayun siya, mga nagpa-firing range. Tsaka parang matanda na siya, pre, no? Oh, Pero 14, 15 daw yan, eh. sabi? Oo. Sabi, oo. Ang mukha na siyang 28. Tapos, mga estudyante pa lang at minor de edad pero nakapasok sa school na may dalang armas na maril at 3 bata ang namatay. 5 ang sugatan. Ang sabi, binuli daw. Sa laki ng katawan niyang, sino bang nangasam? Oo nga, putang ina, sino man bubuli dito? Laki ng katawan Ang nito. laki ng katawan, Oh, mukhang hindi bata, pre. Saka mukhang siya ngayon ng bubuli, yung ganyan dating niya. Oo. Itsura niyan. Ganito ito parang may siya, umiyak siya. Pero ito yung tita niya. Kawawa naman yung tita mo, nadamay tuloy, tita mong polis. Madadamay siya. Kasi service firearm niya to eh. Damay talaga, batas natin. Yun talagang responsibilidad mo yan Responsibilidad niya. Bakit accessible sa bata yung baril mo? Let's talk about safety ngayon sa Pilipinas. Sunod-sunod ang mga estudyanteng namaril. May isa pang senaryo, pare, ang estudyante nanaksak. Babae ito Nanaksak siya ng mga kapwa estudyante niya. Nashock yung mga estudyante habang sinasaksak ng mga classmate niya. Hindi nakagalaw yung mga student. Elementary ata to o high school. Kailangan na talaga mapalaganap ang ASP sa Pilipinas para sa akin. Kailangan mapatibay natin yung loob ng mga susupot-supot na kabataan. Kasi, tinan mo to dun sa senaryo na yun, nagsasaksak nga yung babae. Eto. Kasi, baka hindi nyo tanggapin tong sabihin ko Pero wala tayong choice Halimbawa yung sa senaryo na yun, nananaksak yung babae. So, ang sasabihin, kasi walang lalaki nagtanggol. Ngayon sabihin, bata pa kasi ang mga yan. Pero sorry. Ano magagawa din sa sitwasyon na yun? Sino ba yung hihilangin natin na sana nagtanggol sa kanila? Di classmate din ng lalaki rin. Oo. Kaso lahat nagtakbuhan Napanood mo ba? May nag-repost Yung Ganon? basta pinagsaksak niya, di ba? Tapos lipat sa isa naman, ganon. Totoo. Ganon. Putang ina, no? Criminal talaga, pre. Iba na mga kabataan ngayon, nagagaya na sa Amerika, may shooting na. Wala kami school shooting shit nung high school. Oo. Pero may saksakan ng lapis. Kasi, Hindi ko sinasabing tama yun. tawag dito. Again, iaano ko dito para ipo-point out ko yung poison ng social media talaga. Grabe. Kasi alam ko bakit hindi natin naiisip yan noon. Although may mga ganyang happening sa US, di ba? Dito bihira yung ganyang saksakan, barilan. Suntukan madalas, di ba, nung mga kabataan natin. Why? Kasi most of the time, nung panahon natin noon, yung bata natin is good vibes lang Labas yung poison ng social media talaga. Pinapanood natin, good vibes, anime. Lalabas tayo mamaya, tropa na naman, good vibes na naman. So, kumbaga, parang yung perspective natin sa buhay, magaan. Kaya nga ang ganda ng childhood natin, nostalgia. Tayo yung target nun, millennials ang target ng nostalgia. Kasi maganda talaga yung childhood natin. Now, kaya tignan mo mga bata sa atin ngayon, irritable na sila Hindi na maganda yung childhood nila. Why? May social media. Nakikita nila yung mga issue dyan, Yan. mga awareness shit. Polluted na sila. Polluted na Wino-woke mindset pa sila. Wino-woke mindset. So nalilito sila, pre. Ano ba talaga? Gender, babae, bakla, ganito.
politika. So, irritable na hindi maganda yung perspective niya sa buhay. Kaya, onting piga, onting pitik. Ayan, sumasaksak, kaya ng mamaril. Wait, nakikita nila yan eh. Di ba? Yan ang isa sa, kaya nga sabi ko, hanggat, nasabi na natin noon yan, hanggat maaari, yung social media na yan sa bata, minimal dapat pa rin yan. Hanggang dapat, makakonsume siya ng Facebook, makakonsume siya ng Instagram, dapat 20 na siya eh. Hindi yung minor, kasi nga iba yung convert nila ng information eh. Hindi pa sila marunong. So, absorb lang yan sila ng absorb. Di yan sila marunong mag-convert. Di yan sila marunong mag-rationalize ng mga nangyayari. Hindi pa nila alam i-filter sa tama. Hindi pa eh. Even adult people nga ngayon, pre, sometimes hindi nila ma-filter sa Tanda tama. na nga eh, di ba? Oo, natatanga pa sila sa nakikita nila sa internet eh. What more tong mga minor de edad na to na tangina, dapat talaga yung mga anak ninyo sa amin yung papanood talaga. Oo. Sa amin yung talaga subaybay. Pag 18 nila, ipakilala mo ang anti-support sa kanila. Yung mga kabataang lalaki, kabataang babae, ipakilala nyo kami. Entertain, rational, at tuturuan namin sila maging matibay at hindi iyakin. Kung, yan, katulad niya, kung anti-support yan, pinapanood ng isang lalaki, na, hindi na maril yan, pre. Kung totoo nga binubuli siya, pumalag yan. O, suntukan. Tuntukan na yan. Oo. Magaguidance, pero walang namatay. Ano namatay? Kumbaga, away bata. Oo. Tsaka sa akin, dun naman sa babae na nanaksak, kung meron nga doon nanonood ng anti-support, so let's say wala kang skill para saluhin yung saksak, wala kang kamay, hand skill, hand-to-hand combat, wala ka. Batuhin, wala man lang humampas ng upuan. Batuhin mo. Ganun, no? I-ano mo sa harap, Yes, hindi ka naman sundot. sasaksak Actually, Di ba? hindi makakaabot ng saksak yan pag ginanyan ganyan. Saka babae yun. Babae nga Pag eh. binato mo yun ng upuan, let's say ganyan, hinagis mo yun doon, matitigil ang pananaksak Oo. nun. Masakit yun. Ang Eh. daming pinaggaganon eh. Ang dami, di ba? Pagkatapos dito, pak, lipat sa isa. Pak, ang dami, pre. Ako tingin ko since bibigyan ko sila ng since bata sila. Sige. So hindi pa gano'ng kabilis sa mga Reflexes. since pa nga sila, baby pa sila eh. Tingin ko baby pa talaga kasi parang elementary, high school pa sila. So condolence sa mga nawala. Sobrang nakakalungkot yun nangyari sa mga kabataan ngayon. Unang-una sa lahat, condolence. Rest in peace sa mga nawala. At pinapangako namin ng ASP na mas lalo pa naming pagpapatuloy itong movement na to para matigil yung mga kasuputan na yan sa mga kabataan at gumawa ng ganyan. And lilinawin namin tatlo, ako na mag-i-speak sa kanila lahat sa ngayon, hindi namin gusto ang mga ganyan gawain. Kaya nga namin to tinayo, kami tatlo, itong movement na to para hindi mangyari kagaya sa US yung shooting na yan. Yung saksakan na yan. Ayaw namin ng mga ganyan. Corny yan, tangina. Hindi, hindi option yung mga Hindi option. ganyan. Yeah. Patuloy yan. Oo. Naninira ka ng buhay ng game ng iba. Diba? May game yung mga yan, buhay nila. Tingnan mo, kaya bakit nagkakasabay-sabay? Nagbi-make sense lahat nung nangyayari sa US. Laganap din yan. Diba? Parang nung last year, parang every month may nagkaka-school shooting. Tapos ngayon, school shooting din dito sa Pilipinas. Kasi, sabay-sabay. Tingnan mo naman. Basta ako naniniwala ko ang may kasalanan dito yung woke mindset talaga, pre. Sisihin yan. Ito Kasalanan yan. woke mindset, kabadingan, putang ina simula nung dumami yan. Di ba? Tinan mo, nung nag-promote sila ng Pride Month ganyan nangyari. May namaril, may nanaksak. Tuloy mo. Nakakalito siya sa mga bata talaga. Tapos ang target naman nila, hindi tayo. Kids. Kids ang target nila, pre. Kaya mga bata ngayon talagang litong-lito na, idagdag mo pa yung... Kasi, again, babalik ako doon sa point ko kanina. Kaya yung mga dati tayo, kasi nagbabalance out. Kung ano yung kinokonsume natin na media, good vibes, friends, good vibes. Pag may nambubuli sa atin, yun lang ang problema natin, yung bullying. So, kaya natin siyang i-handle eh. Kaya matibay talaga tayo kasi kaya natin siyang i-handle kasi nagbabalance out yung perspective natin sa buhay. Ngayon, idagdag mo pa to. Kaya irritable mga bata ngayon, dagdag mo pa tong internet, na puro kabullshitan, dagdag mo pa yung walang magandang lifestyle, hindi na lumalabas, puro internet. Tapos Ginarawan. dagdag mo pa ng bully. So kung puro negative yun, ibabaksak mo sa bata, sasabog talaga yun. Sumasabog talaga mga bata ngayon. Kaya nga, tignan mo yung mga bata ngayon, yung mga iPad kids, yung attention span nila,
Maikli. maiksi na. Tapos yung patience nila. Di ba, ito nga, may nakita nga ako sa TikTok, bata, pinapabuo ng puzzle-puzzle na gano'n, yung nilulusot sa bola, tapos may puzzle-puzzle. Hindi niya na magawa, pre. Tinutulak niya ng gano'n kasi nga gusto niyang pumunta dun sa iPad niya. Di ba? So, nawawala na yung patience ng mga bata. Yun ang nawala ngayon eh. Patience. Kaya konting kibot, konting asar, sumasabog. O, dagdag mo pa yung pampalito ng mga gender nila. O, kayo talaga may kasalanan yan. So, kawawa mga bata talaga. Tapos, dagdag mo pa, yung mga parents na nagje-gentle parenting pa. Wala na ngang, aburado na nga yung anak ninyo, punong-puno na ng maling information, tamad pa kayo, hindi nyo pa gawin yung trabaho ninyo para mapunta sa ayos man lang. Diba? Yun ang hindi na tinuturo ng gentle parenting. Ang gentle parenting kasi, parents will adjust to the child eh. Tama. Yan ang gentle parenting. Hindi yung, ano ko yung tama, anak. Hindi gentle parenting yun. Ang gentle parenting, kung ano yung flow ng anak, susunod yung magulang. Biro yung mas matanda ka. Ganon. Di ba? Mas matanda ka, ikaw yung sumusunod sa flow ng anak mo. Bobo ka eh. At mabobobo ka nun, mabobobo din yung bata. Wala talagang maganda may dudulot yung gentle parenting. Yeah. Kaya ako dati sinusumpa ako yung pagpapalaki sa akin ng sobrang higpit, ginugulpe at sinisinturon. Natikman ko yan. Level 1, tsinelas, alpombra. Level 2, hanger. Nung nababali na sa katawan mo yung hanger, level 3, sinturon. Sinturon, pre. Yan, Level sakit yan. 4, kapag naabutan ng bad trip, nagsasampa yung nanay mo, yung panampay, yung panungkit. Okay, yahataw sa Sakit yan. nun. Yung Oo. tumutunog. Level 5, kapag sa labas ka naabutan at kailangan kang pauwiin, may pamatpat yan. Puta Kawayan, putol na kawayan, putol na ano. Grabe, habulin ka ni Ermat mo nun. No? Oo, sa labas. Sa sobrang tamad niya na maghanap ng pamalo sa'yo, sinave pa ng nanay ko yung pamalo niya sa amin doon sa loob. Yung lola ko, may ano talaga siya, nakatabi na. Nakatabi. Pag dinampot yun, alam mo na eh. So, going back, ito, parang may agenda something. Parang hini-hate ngayon ng Pilipinas yung Roblox. I think itong nagpapalakad ngayon. Kasi biniblame ito, sabi sa Philippine Star, pinost ng Philippine Star, medyo violente po yung laro. One of the suspect in Tacloban shooting was engaged in playing a violent online game prior to the incident. According to the Police Regional Office Eastern Visayas PRO 8, as per investigation natin, Gorebox. Ano ba yung Gorebox? Para sa Roblox yata. Team doon. Pro 8 Director Brigadier General Jason Capoy said in phone interview, yes, just like Roblox, may larong may shooting. Sus. May shooting din yung mga ganong firearms. Medyo violente po yung laro, Capoy said. Maliit na issue yung Roblox na yan. Yan na naman tayo. Alam mo dati na issue na rin yan kung bakit daw violent yung mga lalaki sa GTA. Sinilit nila yan dati. Roblox is bago lang ngayon. Pero dati GTA ang sinisisi nila, pre. Paborito ko yun. Di naman ako namaril. Kaya nga eh. Kaya nga, na naman, pupunta na naman tayo sa surface level eh. GTA, games, baril, bullying. Nandyan lang tayo eh. Again, kahit anong laruin ng bata, ba't may pamangkin akong close na close ako, pre? Roblox din ang kinakaadikan. Nanaksak ba? Hindi naman siya violente. Mabait pa nga eh. Mabait. So, wala yun. Ang babang, yan na naman tayo eh. Sisisihin ninyo lahat ng mga bagay, hindi yung pinakapulot dulo. Correct. Diba? Yan na naman tayo eh. I think it's not about the game. Kahit violente pa yung game, nasa gabay pa rin ng nakatatanda sa kanya at magulang. At, so ganito yung logic nila, no? Nanaksak yung estudyante. So ano, tanggalin na natin lahat ng kutsilyo? Ano pang ihiwa ninyo sa kusina nyo? Yan. Kasi may nanaksak eh. Tanggalin nyo yung mga magulang yan. Diba? Isipin mo, pre, kung anak mo yun. Never mangyayari sa realidad ko na magpoproduce ako ng batang mamamaril o mananaksak sa eskwela. Itataya ako yung buong buhay ko na hindi mangyari yun. Ibalik ang pagpapaluhod sa munggo. Yan. Oo. Naluhod ako, pre. Kung hindi man munggo, at least yung labanan ng endurance, nakaluhod lang, anything, basta luhod lang sa malambot man, kahit malambot, patungangain mo yung anak ninyo, ganun ng libro, kabilaan. Hanggat hindi siya nagsisisi. Okay? Tapos pag sorihin mo siya sa Panginoon, sa altar ninyo dyan, pag loadin mo pa siya, mag-sorry ka dyan sa Panginoon ng mahaba, 30 minutes, hanggat di ka nadadala. Yeah. Every time na may maling gagawin, ewan ko kung ganahan pa siya. Wala na kasing parusa eh. Wala na.
ano na kumbaga wala nang ang parusa. Kasi wala nang ang parusa kasi tamad na rin yung mga parents ngayon talaga Pagka may nagmi-misbehave yung anak, anong gagawin? Ito iPad, tumahimik ka dyan. Ina, Diba? no? Anong gusto? Oo, ito Oo. gusto. O, bigay. Oo. Sige, bibigay natin. Tangina, wala kaming ganun dati. Wala. Kaya hindi kami hindi kami nananaksak, hindi kami violente. May respeto kami. May respeto kami sa hierarchy ng kung nasaan kami. Yun ang purpose ng magulang talaga is kayo yung mag-umpisa, kayo magpaparealize sa anak ninyo ng hierarchy kung nasaan ka, merong mas boss sa'yo. Di ba? Kaya katulad yan, sa mall, yan, napapansin ko na rin to, pag yung bata nagwala na dun sa department, sa supermarket, anong gagawin? Dahil nga gentle parenting, go with the flow ng anak. Nagwala. Aalis, lalabas, hanggang sa tumahimik yung bata. So, nasunod yung anak. Nagawa niya yung dapat niyang gustong mangyari. Ang pansinin niyo ako. Ganun Alam mo dati pagka ako supermarket, anong mararamdaman ko? Tatahimik lang si Ermat, lalapitan ako. Kukuritin ako ng pinakamaliit na kurot niyang. Ang sakit nun, pre, ha? Oo, sakit. Yung ganun, yung maliit na kurot na ganun. Manipis sa balat mo? Oo, Ang sakit. nalapit na. Ay, dito. Kala ko lalambingin ako Biglang kukurutin ako ng ganun. Aray, ang sakit. Ang sakit. Tahimik na. Sinong nasunod? Siya. Yung bata ba ako? Kasi gusto ko pansinin ako Gusto ko bilan mo ng nasunod ba ako? Hindi. Oo nga, naalala ko nung bata tayo, talaga magta-tantrums tayo para mabiling gusto natin. Tapos nung nasampal sa atin na hindi naman gumagana yun, hindi mo na siya inulit Kasi Hindi mo siya inulit. ako nung bata ko na parang nagiglimpse ko lang naman. Hindi ko naalala. Nagiglimpse ng content. Ginagano ko pa yung chinelas ko. Pakatalsik yan. Kahit ang dumi nung sahig. Bili mo ako. Gumanon ako. Bata pa talaga. And then nung na-realize ko na hindi talaga gumagana, hindi mo na siya uulitin pa. May punishment May punishment na hindi pa gumana. Yeah. Yung Kaya ano, kawawa mga bata ngayon. ano na? Kawawa mga bata ngayon talaga. Oo. Kasi naniniwala naman talaga ako na hindi lahat ng tao pwedeng maging magulang talaga. Yan. Kaso mas maraming naging magulang na tanga ngayon talaga. Unfortunately. Kasi yung mga matatalinong tao ngayon, hindi nga nag-aanak Pansin nyo? Oo, Yung mga tama, matatalino, hindi nga mag-aanak Kasi sasabihin pa nga Nagbolahan pa kayo? Hindi. Pero totoo naman. Hindi naman bulahan pero matalino talaga kasi nga nag-iisip. Anong rason ng karamihan ng Is mami, ani! anong rason ng karamihan ng tao ngayon nang wala pang anak? Ang gulo-gulo ng mundo. Puproduce pa ako. Smart. Ano pa? Ang mahal ng gastusin ngayon, smart. Yung mga tanga, wala namang iisipin na ganun May pay ka, may etits ako. Mag-produce tayo 5. Tapos mangungutang tayo ng panggatas. 5. Hindi tanga. Nagpuproduce, mas dumadami ngayon ng tanga, pre. Yan, yung mga yan, malinaw na indicator yan. Batang na maril, nananaksak. Ito meron pa, isa pang category, pre. Yo. Sa galit niya to sa Gen Z ko nakita to Binate, sinasabi na natin yan dito. Yeah. Binate ng Happy Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga single mom. Binate. Ngayon, yan nga yung mga sign na ito yung mga matatanda na hindi nyo deserve magkaanak. Dapat kayo, muna kayo Nagkonsulta muna kayo sa anti-support kung deserve nyo ba magkaanak Tama. Marami sa inyo nag-anak, hindi nyo deserve, putik, nagkakalato. Gagi. Ito, nakita ko na yung video. Naglipat-lipat siya, 3. Tingnan, ulitin mo. Isa pa. Ulitin mo. Lipat ulit. Ulitin mo. Nakita mo na yan sa daw. Sa Gentry, pre. Picture lang. Ay, no. 1, Yan. 2, 3, 4. Tsak. Isa pa. Sige pa. Nakatulala lang sila. Nakatulala. Isa pa. Wala. Gago, may dugo na. Nashock na yung mga bata. Ngayon lang sila nakareact nung huli na. Lumipat pa. Isa pa. Tangina, galit siya sa lahat, pre. Oo naman. Ayun hinabol pa. Wala man lang nagbato ng upuan. Mga bata, ayoko na panoorin. Very stressful. Pucha. Naramdaman ko agad yung stress sa utak ko. Talaga. Merong kaya ayoko manood ng maraming ganyan Para nakakasuka. Ako nung nakita ko yan, parang susuka ako Ako rin Alam mo kaagad kasi, na parang may mga organs. Nasaan yung mga stress teacher siya. dito? Mga estudyante lang nandun, Estudyante nga. Walang teacher. Ito yan bago nyo i-blame yung pang-aasar. Kasi na yun dulo na lang yun
ang biniblame nila dyan yung mga pang-asar, tuksuhan, tangina, bullying na raw yun. Tangina, bago nyo i-blame yun, blame nyo yung parents, blame nyo yung school guards, bakit hindi chinek yung bag, blame nyo yung teachers, bakit wala doon sa room, Wala doon sa room. di ba? Tapos i-blame nyo rin yung pagpapalaki, doon ulit babalik sa parents, yung pagpapalaki disiplina, bakit hindi pinapaload sa munggo yan? Yung pagpapaload sa munggo, makakapagpahambol ng bata. Totoo. Alam mo, for a reason, kaya sinabi ko na dahil ako matanda, hindi ako may pag-negotiate sa bata, sa akin ka susunod. Ako susundin mo. Talaga. So, ang equivalent nun, authority ako, ibig sabihin authority nun. Authority ako. So, equivalent nun, kasi pag may ginawa kang tatanga-tanga ka, akong matanda ang responsable. Yun. So, connected sa sinabi mo, lahat na nangyayari na yan, lahat yung matanda ang paghahanapin dyan. Tama. Anong pinagagagawa na itong matanda na to at nakalusot yan? Dapat ang ikulong ng mga nanay tatay nila eh. Oo. Totoo, agree ako dyan. Tangin ninyo mga palpak kayo, para hindi na kayo gumawa pa ng another na anak na palpak. Kayo ang ikulong. Tama. Yung mga minor de edad na nananaksak at namamarel, uulitin ko ang dapat ikulong dyan yung mga hayop na parents. Oo. Ikulong na kayo. Tama. Tangin ninyo kasi makakabuntis ka na naman, gagawa na naman kayo ng tarantado. Oo. Totoo eh. Paparabayin nyo yung mga tanga-tanga dito sa Pilipinas. Alam mo, pangit dyan. Kaya ayoko rumami yung mga Pilipinong ganyan. Ayoko rumami yung senaryo na ganyan. Kasi parang ano yan eh. Sign yan na pag ginera tayo, wala talaga tayong kalaban-laban. Wala. Putya yung mga bata nga na yan, na mga supot naman yan eh. Supot yan, di maangas yan. Yung namaril sa school, pati Oo. nanaksak, mga supot yun. Kasi kung ako yung may-ari ng school, yung school, imperyo ko yun. So dapat matibay yun, yung gusto kong peace na talagang mapapala ka doon. Hindi ba pwede, sino yung supot na yan? Puta, namamaril dito sa eskwelahan ko. Ngayon kung dadami silang ganyan, magiging norm na dito sa Pilipinas yung mga yan. Puta, nakita mo, ang tinalan sa atin ng mga dayuhan, tanginan to, mga supot talaga oh. Boy, may isa pa. Cut na kita. Sige, Sorry go. Go. Ganda kasi ito naisip ko eh. Tinanggal yung C80. Mm. Di ba? Wala nang C80, wala nang NSTP, di ba? Wala na. Kasi nung time namin nun, simpleng burloloy mo ganyan, sinisita ng C80 eh. Pag totoo. first year. Yan, yun kami, di ba? Perpetual. Oh. Maangas sa mga C80, third year, fourth year, maangas. Sisitayin yung mga freshmen, di ba? Kumbaga, freshman ka pa lang, hindi ka na ito-tolerate. Pag tanggalin mo yung mga burloloy mo, ganun sila doon, pre. Although nakakaaway din sila talaga, ginugulpi yung mga C80. Pero, yung iba, syempre, kami noon, parang, okay, sige, tanggal. Kinukumpis ka nila, boy. Tinatanggal nila yung mga burloloy namin. O, nakakapkapan pa ng, di ba? Baka may ano kayo dyan, patalim kayo dyan. Ganun sila, boy. Sila yung nagsilbing secondary guard. Bukod sa nandidisiplina sila, nadidisiplina rin sila kasi may training yung CIT. Yeah. Tinanggal nila yun, tingnan nangyari. Ganda yung point mo, pre. Totoo yan. Shoutout dun sa kaklase ko, naging barber ko rin siya, si Matthew Balyoso. Shoutout sa'yo. Siya yung parang general ng C80 namin. May leader yan. Nung kami na yung fourth year, nakagraduate na sila nun eh. Kami yung fourth year. And binibigyan sila ng authority, pre, na maging parang second teacher. Mahigpit. Mas mahigpit pa. Oo. Mas mahigpit pa. Dahil tropa namin yung si Matthew, medyo ma-exemption kami. Pero lagi niya sinasabi, leader din siya eh. Sabi, sige, okay lang yan pre. Pero bukas dapat nakagupit ka na. May gupit niya kasi ako mayayari dito. Pero hindi niya ganyan sasabihin niyo, boy. Ganito yan. Sige pre, pero pagbigyan kita. Seryoso yun. Seryoso mukha yan. Tapos nakaganyan yun kayo, di ba? Pero bukas dapat gupit na yan, ha? Ayos! May sinasabi na. Ano sinasabi? Parang ganun. Binibigas doon, hindi ko naiintindihan. Basta sumusunod lang ako. At ease. Parang at ease. Hindi naman nagaganyan ba ang si 80 nun? Oo, pre. Aris! Oo. Hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala. Basta parang ganun lang narinig. Masaya. Nung nagsi-C80 nun, nakakabuisit na nakakapagod. Pero nung natapos na at nababalikan ko, tangina masayang banding din pala. Masaya. Every Friday yun, pre, di ba? Parang may training. Friday. Magmamarcha. Takbo ganyan. muna kayo sa... Oo. Sa amin ganun, takbo muna. Tapos may push-up, may squat. Marcha, may... Ibaril pala, laruin. May rifle kami. Basta papaikutin something parang ganun. Sa mga ano lang yun, yung mga, ano ba tawag dito? Officers. Di ba? So, nag-officer ka pala. Oo, pare. May baril-baril kami na wala naman siya. Parang kahoy lang siya. Kahoy, okay. Oo, tapos naalala ko pa nun,
tuwing flag ceremony, parang may ano kami, parang pila-pila kami magkakaano kami ganun. Tapos may isang magagano ng flag. No, sila yung nakatoka dun eh. Tapos nakaganon lang kami. Mga officers. Susunod, yung mga normal, mga civilians, susunod kami dun sa isang officer kung saan yung pila. Sila yung mga nag-aayos ng pila din. O, di ba nakaayos? Bakit kasi tinanggal? Putang ina kasi Tinanggal. mga supot ng mga putang ina tinanggal eh. Sino nga to? Tinanggal pero nagdagdag ng ng CR pambakla sa mga school. Yan ang ano nyo tuloy. Ina nyo. Ano yan? Naalala ko yun. Natawa talaga ako pag naalala ko. Kinuntit mo yung mataba na, mataba. Yung mataba na, ang litanya niya nga ay, bakit may ROTC? And then, nag-chat siya sa akin. Nag-chat Pagtanggol na ko sa'yo? yung bata. Pagtanggol ko yung bata. Okay, na sige, yun. sige, go. Nag-chat siya sa akin, ano lang pala, kuya, kasi I don't have a choice. Debate kasi yun. Anong nangyari Wow. pala, ito ang kailangan niya i-defend, tapos ito ang kailangan niya parang okay. hindi naman niya ano yun. Hindi niya talaga, maganda yun na sinabi. Kailangan lang niya ano ba? Kumbaga, So pero anong opinion niya? Gusto niya rin? hindi, Wala naman siya sinabi. Basta yun lang sabi niya, kuya, malamang hindi niya gusto. dinis-own niya na. Basta yun, yung matabang sumikat na yun dahil sa hindi niya pag-agree sa ROTC, CAT, dinis-own niya, meron lang act na nangyari that time. Pero sa kanya, hindi talaga, sa totoong buhay, hindi talaga ganun. Hindi talaga. Pero kung ako babalik kasi third year, fourth year yung CAT namin nun eh. Kung ako din ibabalik sa panahon na yun, pre, kung ako tatanungin nun dapat nga wag hingin opinion ng bata eh. Kasi Dapat di mo parents alam lang. yun eh. Kasi that time, gusto ko mag-medic. Kasi pag medic, wala kang gagawin. So, nagsasakit-sakitan ako. Pero napatunayan naman na wala akong problema, wala akong sakit. So, tinuloy nila ako sa practice. Tapos nakakaingit yung mga medic kasi nakaupo lang sila. 'Di ba? Usually wala sila exercise, magaan lang. Hindi ko alam yung mga medic. Hindi, pag medic ka kasi, pre, kumbaga parang tinuturo sa'yo, parang first aid, ganun sa amin nun eh. Tapos wala ka naman masyadong trabaho, ganyan. Hindi ka nag-exercise. Hindi kaya namin, tatakbo kami ng matagal. Ang tagal ng takbo namin, doon nakakapagod, tol. Ang tagal talaga. Tapos naka-combat boots ka pa. Ang bigat. Ganun. Tapos may laro pa kami ng barel. Tapos may pagkalas-kalas pa kami ng rifle, ganyan. Ninaaral din. Parang ganun. So going back, ayaw ko din. Ayoko talaga, pero wala kasi kaming choice. Kailangan, lagi nilang panakot sa amin nun, hindi ka gagraduate. Totoo. Kapag hindi ka na ganito, hindi ka gagraduate, kailangan makompleto mo to. Tapos nakakabwisit pa yung mga officer. Ang aangas nila eh. Naiirita talaga ako sana wag na lang ganito. So kung ang hingin yung opinion ko nung that time, tigil na yan. Ayaw mo rin. Pero ngayon nalagpasan ko, tangina dapat lang pala talaga. Kasi nga, Sarap. yung wala sa bata dahil ignorante ka pa talaga na nakikita mo sa perspective mo yung mga ginagawa niyong bagay na yun that time, hindi siya worth it. Wala siyang significance sa'yo. That time. So ang bata, didisiplinahin mo talaga. Hindi niya talaga gets yun, pero dapat mo gawin yung Dapat bilang gawin. parents. Oo. Kaya, ayun, yan nga, basic yun. Tangina, pupunta talaga tayo dun sa, sino ba kasi nagbigay ng baril? Sino ba bobo nagbigay ng baril dyan sa bata na yan? Tangina. Alam mo yun? Dumadami na. Wala nang takot talaga mga bata ngayon. Dagdag mo pa yung wala rin naman silang consequences din kasi. Kahit pa paano, wala eh. Although yan, naniniwala naman ako na dapat ang managot talaga dyan is parents naman talaga. Sila ang pulot dulo dyan. But if merong kahit papanong consequences, hindi mo talaga gagawin yun eh. Magdadalawang isip ka talaga eh. Walang takot eh. Kung dun pa lang sa curriculum ng school, sinasabi na kagad na kung ano yung mga consequences ng mundo. Wala ko naalala dun. Wala ko naalalang meron yun. Ang nagturo syempre, parents natin na bawat gawin mong masama, merong consequences. Although sa school, ang tinuturo naman is religion. Diba? Meron tayong Christian, ang tawag dun? Yung Christian, natin, subject. Parang ganun. Basta ganun. Pero, Praying tuwing Webes. pero hindi pa rin siya sa realidad ng buhay. So kung lalo pa ngayon, yun nga, may social media. So talagang poison talaga yung mga bata ngayon. Kaya kahit pa paano, sana yun ang tawag dito, baguhin nila sa curriculum na dapat ipaalam sa kanila na pag ginawa mo to pwede kang makulong, may consequences. Sapat ba, tol, na ipaalam lang? Ako para sa akin Para sa akin, parusahan eh.
Oo. Ipatikim sa kanila, kagaya nga ng ROTC, doon pag nagkamali ka ng sagot doon, nagkamali ka ng Push up. uniforme mo, 'di ba? Dapat nakatamang tuck-in ka pag all white, pag naka-white, 'di ba? Pag hindi maayos 'yun, may kulang ka diyan sa uniforme mo. May push up, may squat sa babae, squat, nakaganito. Yeah. Eh di natututo. Yun nga, yun yung gusto kong sabihin eh. Kung yun nga, una sabihin, tapos may consequences talaga pag ginawa. Ang problema kasi ngayon, kaya nababad trip talaga ako sa propaganda ninyo. Imbis na ganun ang sabihin ninyo, reality, consequences, eh di ba, anong nilalagay nila sa curriculum? Tap your emotion. Tap your Sabi emotions, daw. panibagong gender. Mga gago kayo, kaya wala kang kakwenta-kwenta yung dinadagdag din nyo. Hindi nakakatulong sa bata in the long run. Mas naguguluhan pa. Kaya yan, nangyayari, dumadami na yan, sunod-sunod na. Ganyan mangyayari sa lalaki pag nag-tap sa emotion nila. Ganyan, tangina nyo. Oo. Danger sa society talaga. Oo. Oo, pagka lalaking tap sa emotion. So kayo mga pare, ano sa tingin ninyo? Kayo, kung bibigyan kayo ng power, ano sa tingin ninyo ang ipapatupad ninyo para maiwasan na yung mga ganyang mga child violence na yan? No? Leave a comment down below. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antisabot Podcast. Babalik kami. Triple M! Go! Iyo. Yo. Last year I was broke, ngayon dami ko ng pera. Kung buhay parang Dota, godlike na ako sa eksena. Too many people doing everything to shut me up. Habang napapalaban lalong lumilevel up.